Nahirapan din ba kayong magbalat ng wire, lalo na po sa mga baguhan at gustong matuto, especially sa mga gustong mag-DIY o nag-aaral? So ito, yung mga basic tips po na pwede nating makatulong. Ano ba yung dapat gawin, especially sa mga live circuit o hindi live circuit, mga safety tips sa pagbabalat ng mga wirings. At saka paano maiwasan na masugatan or maputol itong ating binabalatan na wire. So pinaka-basic po na skill bilang isang electrician o gustong mag-wiring sa ating mga tahanan ay yung pagbabalat ng wire, kasi paano natin na mawawiring yung ating mga iba't ibang klase ng circuit kung hindi tayo marunong magbalat ng wire. At saka importante din po kapag nagbabalat tayo ng wire ay hindi po masugatan or the worst ay maputol kahit na isang strand po ng mga wire na ating binabalatan. Kasi halimbawa ito, 7 strand yan, 3.5 mm or equivalent to 20 amperes po yung kanyang maximum na kapasidad o ampasidad. Ngayon, pag nabawasan ng isang strand yan o dalawa, yung 20 amperes mo ay mababawasan na yan. So, hindi mo na magagamit yung full capacity ng inyong wire. So, delikado po yan. Magiging cause po yan ng overloading at delikado po sa ating pagwawiringan either sa building or sa tahanan o kahit na anumang establishment. So yan po yung ating pinakaunang skill na kailangan matutunan. So marami po tayong gagamitin dyan, iba't ibang klase, depende po sa availability ng ating mga tools, especially kung yan ba ay live circuit. Siyempre kung live circuit, kailangan mo ng mga special o yung mga electrical insulated na tools o kaya ang mga electrical rubber gloves, mga face shields, eye goggles, or especially yung high voltage na yung ating mga electrical suit. Yan, kung masyado nang delikado. Pero syempre, since kapag nagwa-wiring naman tayo ay tinuturo natin palagi yan, palaging naka-off yung ating mga circuit breaker, at kung bagong wiring yan, so hindi pa na-terminate sa main power line, is ito yung ating pinaka-basic na gagawin at matutunan. So, depende sa availability ng ating mga tools, gaya nitong ating mga combination pliers. Meron tayong diagonal pliers or side cutter pliers, long nose pliers. Meron din tayong wire stripper. Yan. So maraming klase ng wire stripper. Ito. Tapos electrician knife or ganito, cutter blade. Yan. So unahin muna natin syempre kapag wala namang supply o kaya practice lang kayo. So pinaka basic, pinaka madali ito. Yan. Yung blade, siyempre, babalatan nyo lang ng paganyan. Importante hindi po masugatan yung ating wire sa ilalim. Yan. Basic na basic lang. Siyempre, tansyahan lang to. Tsaka, hindi kailangan ng, siyempre, pagka bago pa lang tayo ay so, hindi pa natin madali na magagawa yan. Tsaka pagka nasanay na tayo ay magagawa na natin yan ng mabilisan. So, yan po yung unang example. Yun nga lang, delikado to kapag buhay na yung mga linya natin. Hindi mo magagamit to kung live circuit. Yan. Importante lang dyan is hindi ma-damage yung ating copper wire sa ilalim. So, yan po. So, yung pinaka karaniwan naman ginagamit sa mga electrician o yung pinaka basic tools natin is itong tatlo. Yan. Yan, limbawa ito. Ito, nasira to nung na siya, na damage. Yung partner nito is either long nose or itong combination pliers. So, tansyahan lang talaga at saka practice. So yan, depende sa haba ng inyong puputulin. Grip mo lang itong pinaka-support natin sa base. Tapos itong diagonal pliers, side cutter, ito na yung ating gagalawin. So wag nyong lalakasan masyado. So if you feel nyo lang na nagigrip niya itong pinaka-insulation niya o yung rubber niya. Yan.
Yan, pa round ano lang motion. Yan, tansyahan lang. Huwag nyo ibabaon kasi madadamage yan. Tapos pagka na-feel nyo na may bakat na yung insulator niya o goma o rubber, yan, idikit nyo na, tapos higpitan to yung combination pliers, tapos ito alalay sa hila. Yan. So yan siya. Yan po yung magiging mangyayari dyan. Saka tingnan nyo, dapat walang damage. Yan. Malalaman mo kapag may damage kasi pag inisa-isa mo yan, yan, mapuputol yan. Lalo na kapag nag-splicing na kayo. Once merong damage nito o kahit kalahati o konting na damage yan sa inyong pagkakabalat, once na na-splice nyo na to, syempre hihigpitan natin to, automatic po yan na mapuputol. At yun po yung iniiwasan natin kapag tayo ay nagwa-wiring. Yan. So, yan, makikita nyo na hindi siya naputulan. So, yan po dapat yung mangyari. So, kailangan lang is talagang tiyagaan at saka practice. So, yan po yung isang technique yan. Diagonal. So, ganun din po kapag itong gamit natin, halimbawa long nose, ganyan. Parehas lang po ng technique yan. Kasi parehas naman sila na merong yung side cutting nya. Basta itong pinaka-base natin, kung ano man yung panghawak nyo nito, pwede rin yung long nose yung pang-base nyo. Firm lang po yung hawak natin. Tapos ito, ikutin mo lang yan. Pag ganyan, tansyahin nyo lang. Tapos kapag meron na siyang yan, mabilis mo nang mahila yung wire na hindi nadadamage yung ating copper sa loob. Tapos yung pinakamadali, kapag meron kayong ganito, itong wire stripper. Yan. Yung ibang wire stripper is meron siyang parang limiter na hanggang ganyan lang, depende sa gauge. Yan. So mas mabilis yon. Itong wire stripper naman na to is tansyahan pa rin siya, yun nga lang mas matalim at saka yan, pabilog na siya. So mas mabilis siyang gawin. Kahit na kamay lang, ganyan, ay magagawa nyo na. Yan. Pero syempre kapag live na yan, hindi na natin yan kakamayin. Kailangan natin yung mga electrical gloves. Saka properly insulated yung ating mga tools na gagamitin. Dapat hindi iwasan nating hawak dito, especially kung wala tayong gloves, kung yan ay live circuit. Yan. So yan po yung iba't ibang technique ng pagbalat ng wiring. So meron kayong katanungan, paki-comment lang po. Saka pwede kayong mag-message sa atin direkta sa ating FB page. Yan. Maraming salamat po muli sa panonood.